ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaking hamon para sa isang ina ang magpalaki ng isang batang may espesyal na pangangailangan. May mga pagkakataong hindi nila naiiwasang makipag-away o makipagsagutan. Tuwing nakakatagpo sila ng mga taong hindi pa lubusang naunawaan, ang mga taong nangangailangan ng espesyal na atensyon at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, kakaibang saya pa rin ang dulot ng isang masaya at inosenteng ngiti sa inang nagpapakatatag para sa marami pa niyang laban sa buhay. Sa kwento na pinadala ng sender natin ngayong araw ay paano kaya niya malalampasan ang mga pagsubok na pinagdaanan niya bilang isang ina ng batang may autism at makatagpo pa kaya siya ng lalaking tatanggap sa kanilang mag-ina. Pakinggan ang kwento ni Adela dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Adela. Nagsimula po ang kwento ko noong 32 years old pa lamang ako. Noong time na yon ay accounting staff po ako sa isang kumpanya. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan kasi wala na po ako ngayon doon. Pinalaki po ako ng tatay ko na isang single dad. Iniwan kami ng nanay namin sa kanya noong 5 years old pa lamang ako. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Yung panganay namin ay nagtatrabaho sa Thailand at teacher siya roon. Ako naman ay nakatira noon sa bahay ng stepmom ko na si Tita Des. Kasama ko roon ang mga nakababata ko pang kapatid. May kaya si Tita Des. Mataas ang posisyon niya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ni Papa. Si Papa naman ay management consultant. Yung bahay namin dati ibinenta na lamang ni Papa. At yung pinagbentahan ay nilagay niya sa savings account naming magkakapatid. Papadudot dahil lumaki ako sa komportableng buhay, nahilig ako sa mga party. Hindi rin ako nakipag-boyfriend noon kasi puro hookups lamang ang gusto ko. Takot ako noon sa commitment at wala rin akong plano na magkaroon ng pamilya pagdating ng araw. Nakakahiyaman pong sabihin pero napaka-wild ko po noon. Nasubukan ko nang makipagtalik sa 2 lalaki. At every week ay iba-iba yung mga nakakasama kong lumabas. Alam yon lahat ni Papa pero hinayaan niya lamang ako dahil adult na raw naman ako. At alam ko na raw kung ano ang ginagawa ko. Hindi naman siya nagkukulang sa mga paalala pero sadyang matigas lang ang ulo ko ng time na yon. Matagal-tagal akong hindi nakapag-party at sumama sa iba't ibang lalaki noong naoperahan ako dahil sa appendicitis. Bumaba rin noon ang self-esteem ko nung nagkaroon ako ng malaking peklat dahil sa operasyon. Mga ilang buwan din na hindi ako sumasama sa mga kaibigan ko. Until one night, Papa Dudut, hindi ako nakatanggi sa imbitasyon ng best friend kong si Yuna. Nasa bar kami noon at may nakilala akong lalaki, si Arwin. As usual ay lumabas po kami pero imbes na sa hotel kami pumunta, nagulat po ako nang doon niya ako dinala sa bahay niya. Talaga? Sa bahay ka niya dinala? Shucks! Napakahaba talaga ng hair mo, bakla! Mahaba talaga.
Pati yung ano. Ang swerte mo naman. Sana tinawagan mo ko para nakijoin ako sa inyo. Gaga, may rule tayo, di ba? Na bawal mag-share ng kalandian. Hindi ko naman yung nakakalimutan. Di ka talaga mabiro. Kasi mukhang bet na bet mo yung guy na kasama mo last night. So, how's the performance? It's a 10. At alam mo ba, siya pa lang yung pinakamabait na nakaduko. Talaga? Paano mo naman nasabi? Pinagluto lang naman ako at hinatid pa pauwi. Nagbahatid ka sa bahay nyo? Syempre hindi. Hindi siya exempted sa rules ko pagdating sa one night stand thingy ko, no? Hindi ko pa rin binigay sa kanya yung totoo kong pangalan. Sabi ko, Ella yung pangalan ko. Saan ka nagbahatid? Sa mall ako nagpahatid. Nagdahilan na lang ako na may kailangan pang bilhin bago umuwi. Gusto pa nga niya ako samahan eh. Sana nagpasama ka. Nagdahilan nga lang, di ba? Saka hanggang doon na lang talaga yung oras namin na magkasama. Sayang naman. Sana tinodo mo na. Kinilala mo na dapat. Tapos aabot kami sa talking stage. At sunod nun, manliligaw na siya. At yun yung pinakaayaw ko mangyari eh. Maglalaro na kami ng mahal-mahalan. Yak! Kadiri naman yung ganun. Makayak naman to. Allergic ka lang talaga sa commitment kaya ka ganyan. Ay, sa ginagawa mo, baka inuugat ka na wala ka pa ring boyfriend. Hindi lahat ng babae kailangan ng boyfriend. Mas masaya ako na ganito kalaya. Uy, pero aminin mo, kinakabahan ka rin after ng encounter mo sa mga lalaki mo. Kasi, what if may sakit sila at nahawaan ka? Kaya dapat, magkaroon ka na ng isa sa mga nakasama mo dati. Or pwedeng maghanap ka ng bago. Gawin mong FOBO. Parang ang boring naman nun. Isa lang talaga. Baka madali kaming magkasawaan sa isa't isa. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga kontento sa iisang lalaki. Naku ha? Baka kasing luwang na ng wristband yan. Hoy, grabe! Napaka-OA naman nun. Pero seryoso, wala pa ba tayong planong magtino? I mean, baka kasi kung kailan natin maisipang magkaanak, saka naman hindi na pwede. Alam mo naman tayong mga babae, dumarating sa menopausal stage. Ayoko pang magkaanak. Parang hindi pa kasi talaga ako ready sa ganung responsibilidad. Saka alam mo naman yung sweldo ko, sarili ko pa lang yung kayang buhayin. 18,000 monthly, hindi pa pwede sa may anak. Gets naman kita, lalo na dito tayo nakatira sa city. Mas mataas ang cost of living. Kung nasa 30K siguro yung sweldo, carry na. 30K? Paano yung rent at utility bills? Konti lang matitira sa 30K after mag-grocery. Ay, oo na, huwag ka na lang mag-anak. Lumandi ka na lang. Papadudot sa lahat ng lalaking naka one night stand ko ay si Arwin pa lang ang nagustuhan ko ang personality. Kahit na isang gabi lang kaming nagkasama, naramdaman ko na iba siya. Parang mas naging interesado pa nga siya noon sa mga hilig ko at ibang mga bagay tungkol sa akin kesa sa sex. Kahit na yun naman talaga ang rason kung bakit ako sumama sa kanya. Pero kahit mabait siya, gwapo at gentleman, hindi pa rin siya exempted sa mga rules ko pagdating sa one night stand. Sa mga sumunod na araw, pinagsisihan ko na hindi ko man lang naitanong ang buong pangalan ni Arwin para na-stalk ko man lang siya sa Facebook. Para sana kapag naisipan ko pang makipagkilala sa kanya ay madali na lang sa akin. Pero inunahan din ako ng takot noon. Sa unang tingin ko pa lamang kasi kay Arwin ay para siyang yung lalaki na date to marry. Iba lang yung case namin kasi hindi naman matatawag na date yon. Feeling ko kasi noon ay parang mawawala na yung excitement sa buhay ko kapag committed na ako. Kaya hindi talaga ako sumugal sa isang relasyon. After 2 months, saka ko lang na-realize na si Arwin na pala yung huli kong naka one night stand. Hindi na kasi ako nakakalabas-labas noong nabisi na ako sa trabaho at nagkasakit pa. Kaya nawala na ako ng pagkakataong maglakwat siya. Hanggang isang araw, may napansin sa akin
ang kaibigan kong si Yuna, Papa Dudut. Ang sarap, shucks. Ay, nagsisisi ako na isang cheeseburger lang binili ko. Hoy, ba't ang takaw mo yata ngayon? Para namang first time mong makatikim ng cheeseburger. Nagugutom kasi ko, tsaka natatakam ako dun sa amoy ng patty. Parang gusto ko tuloy umorder nito para sa merienda mamaya. Tapos may kasamang mainit-init na fries na isasawsaw ko sa ice cream. Ay, parang ayoko na magtrabaho. Gusto ko na lang kumain ng kumain. Mas gusto ko yung fries. Di kasi ako mahilig sa burger. Uy, mag-share ka mamaya ah. Uy, ano ka ba? Sa akin lang yun. Kulang pa yun sa akin eh. Bakit ba kasi gutom na gutom ka, girl? Hindi ka ba kumain kanina bago pumasok sa trabaho? Kumain naman. Pero nagugutom talaga ako eh. Kulang yung kinain ko kanina. Grabe ha, naninibago ako sa'yo. Kahit naman ako. Hindi ko nga alam kung bakit bigla akong tumakaw ng ganito. Siguro dahil sa stress sa work natin. Hindi na kasi tayo nakakapagwalwal. Inom kaya tayo mamaya? Sige, tara. Pero konti lang ha. May pasok pa tayo bukas. Joke lang. Ayokong uminom ng bitin. Sa weekend na lang. Okay, sabi mo eh. Wala rin naman ako sa mood uminom. Parang mas gusto ko matulog mamaya pag uwi ko. Wow! Ikaw ba talaga yan? Parang ibang Adela ata ang kaharap ko. Sana lang hindi ka sinasapian ng mabuting kaluluwa. Para kang tanga dyan. Kung ano-ano sinasabi mo. Kasi nga nakakagulat na ayaw mong lumabas. Nasanay kasi ako sa Adela na mahilig pumarty. At saka alam mo na. Tapos isipin mo, 2 buwan ka ng ganyan. Kaya nahihiwagaan na talaga ako sa'yo. Wag mo na lang kasi kung pansinin. Kahit tumataba ka na. Ha? Uy, hindi ako nagbibiro ha. Nagkakalaman ka na talaga. Tignan mo yung pisngi mo. Oh, pati ang braso mo. Yung totoo, kailan yung huling beses na nanalamin ka? Kasi sa pagkakaalam ko, sa ating dalawa, ikaw yung masyadong self-conscious. My gosh! Oo nga! Hindi pwede to. Kailangan ko magpapayat. Mag-gym ka. Jim, paano sobrang busy natin? Girl, may weekend naman. Ayoko. Sa bahay na lang ako mag-workout. Plano mo bang magmukmok? Oh, grabe! Hindi talaga ikaw yan. Bakit ba kasi ang kulit mo? Kanina ka pa ah. Hala siya? Napikon ka na dun sa sinabi ko? Nakakainis ka kasi. Kung napapangitan ka sa akin, diretsuhin mo na lang. Uy girl, hindi na ba uso ang joke sa'yo? Ganito rin naman tayo dati ha. Bakit parang bigla kang naging sensitive dyan? Babalik na ako sa table ko. Wala na akong gana kumain. Tsusera ka? Naubos mo na nga eh. Hoy! Parang tanga naman to. Sorry na. Sorry kung na-offend kita sa mga nasabi ko. Hindi ko talaga alam na ma-offend ka ron. Nasanay lang kasi ako sa biruan natin. Kaya pasensya ka na. Sige na, hayaan na natin yun. Pero gusto ko na talaga bumalik sa table ko. O sige, basta okay tayo ha. Oo naman. Pasensya ka na rin. Nadala lang ako ng inis ko kanina. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang inasal ko sa kaibigan kong si Yuna. Hindi naman ako gano'n ka-sensitive noon sa kahit ano pang sinasabi niya. Nasasakyan ko pa ang mga biro niya pero noong time na yon, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mabuti na lang at likas na mabait si Yuna kaya nilawakan na lamang niya ang pangunawa niya pagdating sa akin. Pero pag uwi ko noon sa bahay, napag-isip-isip ko ang mga sinabi ni Yuna. Habang nasa kwarto ako noon at nakaharap sa malaking salamin, saka ko lang napagtanto na totoo nga ang mga sinabi ni Yuna. Tumataba na ako, pinisil-pisil ko ang braso ko na ayaw kong tumaba noon. Pero sa pagkakataong yun ay wala na akong magawa dahil nandun na yon. Medyo nagkaka-double chin na rin ako. Kaya inatake na naman ako ng insecurities ko sa sarili ko dahil sa pagbabagong yon ang katawan ko. Pwede naman ako mag-gym o kaya ay maglaan ng oras para mag-workout araw-araw. Pwede rin akong mag-diet pero ewan ko ba, Papa Dudut. Wala akong ka-interes-interes na gawin yon.
Na-insecure ako sa itsura ko pero nawalan din ako ng gana sa mga ginagawa ko noon para ma-maintain ang magandang katawan. At sa pag-iisip ko po noon, bigla na lang akong namutla nang may isa pa akong napagtanto, Papa Dudut. Grabe ang kaba ko. Nang ma-realize kong 2 buwan na pala akong hindi dinadatnan, Papa Dudut. Papa Dudut, anemic ako at aware din ako na meron akong PCOS. Nalaman ko yon noong nagpa-check up ako bago pa man maoperahan dahil sa appendicitis. Kaya normal na sa akin ang ma-delay ang period ko. Isa pa ay nagpipills din ako pero after ng operasyon ay hindi na ako nakapag-take noon. Isa pa, Papa Dudut, nang maalala ko kung gaano kami kapusok ni Arwin nang gabing may nangyari sa amin ay bigla akong na-paranoid. Hindi ko kasi maalala kung gumamit ba siya ng proteksyon o hindi noong time na yon. Inis na inis ako sa sarili ko dahil hindi ko nagawang maging responsable sa huling beses na lumandi ako. Alam ko na dapat ang gagawin ko pero dahil sa sweetness at kabutihang ipinakita noon sa akin ni Arwin ay parang nalunod na lamang ako sa presensya niya. Parang nawala na lang noon lahat ng mga bagay na inaalala ko. At na-realize ko lang na nangyari pala yon sa akin kung kailan ilang buwan na mula nang may mangyari sa amin. Posibleng buntis ako, Papa Dudut. Kaya naman nagpiti ako kaagad ng araw na yon at hindi ako makapaniwala sa naging resulta. Namutla ako nang makita ang 2 pulang linya sa pregnancy test na hawak ko. Ilang beses ko pang inulit yon. Pero iisa lang ang naging resulta. Hanggang sa naisip ko nang kumonsulta sa isang OB. Wala muna akong pinagsabihan noon dahil hindi ako handa sa magiging reaksyon ng pamilya ko at ng kaibigan ko, Papa Dudut. Oh my gosh, girl! Totoo ba? As in, buntis ka? Oo, confirmed na. Nagpatingin na rin kasi ako sa OB. At ang sabi niya, mahina raw yung kapit ng bata kaya maselan yung pagbubuntis ko. Alam na ba yan ng tatay mo? Hindi pa. Wala pa akong pinagsasabihan sa kanila. Tayong 2 pa lang ang nakakaalam nito. Ay, saka ayoko rin sanang ipaalam. Alam mo naman yung ugali ni Tita Des. Baka sabihin nun ipapaako ko pa sa kanila yung magiging gasto sa pagbubuntis ko. Pero paano kanyan? Maselan yung pagbubuntis mo kaya kailangan mo ng matinding pag-iingat. Ilang buwan na lang hindi ka na makakapagtrabaho niyan. Kaya nga kailangan kong paghandaan yun. Hindi na muna ako masyadong gagastos ngayon para makapagtabi ako ng pera. Pero girl, hindi magtatagal, lalaki na rin yung tiyan mo at malalaman din ng tatay mo na buntis ka. Hindi nila malalaman. Paano? Aalis ako sa bahay ni Tita Des. Maghahanap na lang muna ako ng murang paupahan. Ano? Seryoso ka ba? Mas lalo kang mahihirapan nun. Gagastos ka sa renta tapos mag-isa ka pa. Kailangan mo ng kasama. Kakayanin ko to ng mag-isa. Kasalanan ko naman to kasi hindi ako nag-ingat. Nako ha, alanganin talaga ako sa desisyon mo na yan. Ay, natatakot din naman ako. First time kong magbuntis. Hindi ko pa gustong magkaanak pero wala naman akong balak na palaglag tong bata. Malaking kasalanan yun. Diyan naman ako proud sa'yo. Kasi kahit malandi ka, matino kang mag-isip pagdating sa bata. Gaga ka talaga. Pero, kakailanganin ko yung tulong mo ha. Sure, sabihan mo lang ako kung anong magagawa ko for you. Andito lang ako lagi. Basta, ninang na ako agad ng anak mo ha. Oo naman. Kung gusto mo maging second mom ka pa niya eh. Ay, gusto ko yan! Nga pala, kung kailangan mo ng murang paupahan, matutulungan kita dyan. Talaga? Oo, may paupahan yung tita ko. Pwede ko siyang kausapin para i-reserve yung bakanting kwarto ron.
Bahay yun ha, marami kang kasama ron. Pero all girls naman kaya wala kang dapat alalahanin. Sige, sabihan mo ko kung magkano yung rent para mapaghandaan ko. May laman pa naman yung savings account ko kaya may magagamit pa ako kung sakali. Pero mas maganda kung kakausapin mo muna yung tatay mo. Para hindi siya mabigla na aalis ka ng bahay ng tita Des mo. Kakausapin ko naman talaga siya. Pero hindi pa lang talaga pwedeng sabihin yung dahilan kung bakit ako lilipat. Basta kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Kahit sa pera pa yun, basta meron ako pahihiramin kita. Thank you ha. Sobrang supportive mo talaga sa akin. Sana ganyan ka pa rin hanggang sa makapanganak ako. Kahit hanggang sa lumaki na yung anak mo, andito pa rin ako. Best friends nga, di ba? Iiyak na ba ako? Uy gaga, ayoko ng mga iyak-iyak na yan. Alam mo naman yun eh. Pero ikaw, kailan ka magkaka-baby? Ay nako, tigilan mo ako sa mga tanong na ganyan. Wala pa nga makabuntis sa akin eh. Tumatanda na kasi tayo. Isipin mo, kung sa mga susunod na taon ka pa magkakaanak, ang tanda mo na kapag nag-college na yung anak mo. Kakayanin mo pa kaya siyang suportahan nun? Hoy, ano ba? Huwag mo nga akong i-pressure. Kailangan mo na talagang ma-pressure. Kung ako sa'yo, damayan mo na ako sa pagbubuntis ko. Papadudot sa tulong ni Yuna ay nagawa kong makalipat sa isang maliit na kwarto sa pinapaupahang bahay ng tita niya. Mabait naman ang tita niya at madali ring kausap. Binigyan pa nga po ako noon ng discount dahil swerte raw ako kapag may tenant na buntis. Natuwa ako dahil bukod sa safe at malinis naman ang tinutuluyan namin ay friendly rin ang mga kapwa ko tenant. Mas excited pa sila noon na makalabas ang baby ko kesa sa akin. Ang kagandahan pa sa inuupahan ko ng time na yon ay malapit lang yon sa ospital. Hindi ako mahihirapan tuwing kailangan kong magpa-check up. Ang problema ko lang noon Papadudot ay nahirapan na talaga akong kumilos noong lumaki na ang tiyan ko. Hindi ako pwedeng mapagod ng sobra at ma-stress. Hindi rin ako pwedeng magbuhat ng mabibigat. Sa dami ng bawal sa akin noon ay hindi na po ako nakapagtrabaho. May naipon naman ako para sana sa panganganak ko pero hindi na sasapat yon kung kasama pa ang budget ko hanggang sa makapanganak ako at makarecover. Kaya naman kahit nag-aalangan ay humingi na ako ng tulong sa tatay ko. Papadudot hindi naman nagalit ang tatay ko noong nalaman niyang buntis ako. Nag-worry lamang siya sa kalagayan ko at sinabing mas maaga sana ako nagsabi sa kanya para hindi na ako nahirapan pa. Kinumbinsi niya ako na ipaalam sa ama ng dinadala ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero hindi ko naman po masabi sa kanya na hindi ako sigurado kung si Erwin ang ama ng ipinagbubuntis ko. Lalo na't hindi ko naman talaga lubusang kilala ang lalaking yon. Pero sa kabila ng lahat ay sinagot ni Papa ang mga gastusin sa pagbubuntis ko. Wala na rin akong nagawa noong pinabalik niya ako sa bahay ni Tita Des. Dahil kailangan ko raw ng mas komportableng matutuluyan. Tahan na baby, nandito lang naman si Mommy. Hindi mo ba kayang patahanin yung anak mo? Nakakaistorbo ng tulog eh. Ang ingay-ingay. Pasensya na tita, nilabas ko lang siya ng kwarto para paarawan kanina. Oh, tapos na kayo magpa-araw, di ba? Eh di bumalik na kayo rin sa kwarto mo at kung pwede, magkulong na lang kayo maghapon para hindi ko marinig yung kaingayan ng anak mo. Pasensya na po talaga tita. Ngayon pa lang kasi ako nakapag-alaga ng bata kaya naninibago rin ako. Hayaan niyo po, kapag nasanay na ako, hindi na kayo maiistorbo sa iyak ni Sevi. Eh kailan pa yon? Kasi naman lalandi-landi, hindi naman pala handa sa pagiging ina. Kaya po ba hindi na kayo nagkaanak? Kasi hanggang ngayon hindi pa rin kayo handa? At bakit naman ako nasali sa usapan? Wisit ka! Kayo po unang namersonal, tita. Sinusubukan ko naman pong makisama ng maayos sa inyo pero kung tratuhin nyo kami ng anak ko, parang sampid lang kami rito. O bakit? Hindi ba totoo naman? Buti nga sa'yo na mismo nang galing eh. Gumagastos naman din po ako rito sa bahay. Saka hindi naman po pera nyo ang ginagastos namin. Kay Papa yon. Yung pera ng
papa nyo, pera ko na rin. Paano naman nangyari na conjugal yun hindi nga po kayo kasal? Kahit na! Sa mata ng mga tao, ako na yung asawa ng papa nyo. Sa madaling salita, feeling nyo lang po yun. Pero hindi naman talaga. Bastos ka! Kayo rin naman po Kaya patas lang. Sa susunod na pagsalitaan mo ako ng ganyan, palalayasin kita rito! Di go! Para naman gustong gusto kong makasama kayo rito. Akala nyo ba kapag napaalis nyo ako rito, titigil na si Papa sa pagtulong sa amin ng anak ko? Asa ka, tita. At talagang proud ka pang manandi ka kaya ka nagkaanak? Proud ako na may anak ako kahit na wala siyang tatay. At least ako meron. Ikaw, wala. Kung gugustuhin kang hiwalayan ng tatay ko, baka hindi na siya magdalawang isip kasi madali ka lang namang iwanan. Wala kang pinanghahawakan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Ikaw rin po, tita. Wala kang karapatang insultuhin kami ng anak ko kasi hindi naman ikaw yung nagpapalamon sa amin. Saka bakit ba big deal sa'yo yung simpleng pag-iyak ng anak ko? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging baby. Wala ka talagang utang na loob. Ang tagal ko na kayong pinatira dito, tapos gaganyanin mo lang ako? Marunong po akong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko na kayong insultuhin kami. Saka kahit ano namang gawin ko, ganyan pa rin yung sasabihin nyo. Kasi alam ko naman na sa simula pa lang, napipilitan lang kayo na patuluyin kami rito dahil kay Papa. Pero alam nyo, tita, kapag nalaman ni Papa na hindi nyo gustong nandito kami, baka maghanap na siya ng ibang bahay. Tapos, hindi ka na niya uwian kasi mas gusto niya kaming makasama. Lalo na ngayon na may apo na siya. Gustong gusto niya kasi na may baby siyang nakikita. Kaya kapag wala na kami rito, bihira na rin kayong magkakasama. Alam mo, buwisit ka sa buhay kung babae ka! I feel the same, tita. Papa Dudut, pinalaki ako ng tatay ko na palaban at hindi basta-bastang nagpapatapak sa kahit na sino. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong patulan si tita sa ginawa niya. Sa totoo lang, hindi naman kami pabigat sa bahay niya ng time na yon. Ginagamit ko pa rin naman ang naipon ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko rin tinatanggihan ang mga ibinibigay ni Papa para sa anak ko. Masasama kasi ang loob niya kapag tinanggihan ko yon. Ang katwiran niya kasi kahit naman daw kaya ko nang magtrabaho, tatay ko pa rin siya kaya magbibigay siya hanggat kaya niya. Doon po ako hanga kay Papa. Kung sa pagiging responsableng ama lang naman po ang usapan ay ilalaban ko talaga siya. Sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan ni Tita Des ay nanatili kami sa bahay niya. Gaya ng gustong mangyari ni Papa. Noong nakarecover na ako ay plano ko sanang kumuha na lamang muna ng mag-aalaga kay Sevi para makapagtrabaho ako ulit. Pero hindi po pumayag ang tatay ko. Hintayin ko raw muna na mag 3 years old si Sevi para komportable na akong iwanan siya sa ibang tao. Mahirap daw kasing ipagkatiwala ang bata kung baby pa lamang at ibang tao na ang nag-aalaga. Lalo na't hindi ko nakikita. Nagpatulong na lamang siya noon sa akin sa ilang paperworks niya dahil kaya ko namang gawin ang mga yon. Tapos ay binabayaran pa niya ako ng buwanan. Papadudot nung 3 years old na si Sevi, may napansin po ako sa anak ko. Sa ganong edad kasi ay hindi pa rin siya nakakapagsalita. Actually, matagal ko nang napapansin na hindi siya nagre-respond kapag tinatawag ko siya sa pangalan niya. Hindi rin po siya nakikinig tuwing sinasaway ko sa sobrang kakulitan niya. Pero akala ko po noon ay normal lang sa bata yon. Hanggang sa may napanood po ako tungkol sa autism spectrum disorder. Papadudot, may napanood akong nanay na nagba-vlog tungkol sa anak niya na may autism spectrum disorder or ASD. Parehong-pareho nito ang behavior na na-observe ko sa anak kong si Sevi. At para makasigurado ay kinonsulta ko na siya sa isang developmental pediatrician
At doon ko na po nakumpirma na may ASD nga ang anak ko. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon ko noong nalaman ko yon. Sobra po akong nalungkot at nakaramdam ako ng takot para kay Sevi. Aware naman po kasi ako sa mga iniisip ng ibang tao na walang sapat na kaalaman sa ganong kondisyon ng bata. Pero hanggat maaari, hindi ko itinuring na iba ang anak ko. Pinalaki ko siya ng normal at hindi itinatago sa mga tao. Hindi naman po yun naging madali para sa akin, lalo na at maraming nagsasabi na hindi siya normal. Marami rin yung kinakawaan siya na para siyang may malubhang sakit at hopeless case ang kondisyon na meron siya. Kaya madalas akong may nakakasagutan noon. Sa katagalan ay nasanay na rin po ako sa mga tao sa paligid ko. Imbes na makipagtalo o makipag-away ay pinapaunawa ko na lamang sa kanila ang kondisyon ni Sevi. Pero kung nagagawa ko yon sa ibang tao, kabaliktaran naman ng kay Tita Des. Kahit kasi alam niya na may ASD ang anak ko ay sarado ang isipan niya para maintindihan yon, Papa Dudut. Ay, salamat. Nakatulog din si Sevi. Makakapaglaban na ako. Oh, nandyan ka na pala. Kanina pa ba kayo nakauwi? Kani-kanina lang po, tita. Ay nako, dapat kasi hindi mo na inilalabas yang si Sevi. The more na na-expose yan sa ibang tao, the more na nabubuli yan. Tita, na-appreciate ko naman po yung concern nyo. Pero alam ko naman po yung ginagawa ko. Sinasanay ko siya para mamuhay kagaya ng ibang bata. Hindi ko naman siya pwedeng ikulong na lang dito sa bahay at itago para protektahan. Hindi po ganun yun. O edi ikaw na yung marunong. Sana all, palabas-labas lang, pasyal-pasyal. Kung makagastos, akala mo naman may trabaho. Tita, please. Nagsisimula na naman po kayo. Matagal na ako nagsimula. Papunta na nga tayo sa ending eh. Anong ibig niyo sabihin? Eh kasi, ako na mismo magsasuggest sa tatay mo na paalisin na kayo rito. Masyado na kasi kayong masakit sa mata. Pumapangit yung umaga ko kapag nakikita ko kayo. Eh di pumikit ka. Hindi mo na ako madadala dyan sa pamimiloso po mo, no? Maghintay ka lang. Mapapaalis ko na rin kayo rito. Ganon? Eh di good luck po, tita. Wait ko yan, promise. Alam mo, bakit kaya hindi mo hanapin yung tatay ng anak mo? Pamalay mo, panagutan ka kahit malaki na si Sevi. Tsaka sa kondisyon niya, mukhang kailangan niya talaga ng tatay eh. Kaya ko naman palakihin si Sevi nang ako lang yung magulang niya. Kaya mo nga, pero yung kondisyon ng anak mo, kaya mo pa bang i-handle? Ay, sayang si Sevi, ang pogi pa namang bata. Ano? Paano naman siyang naging sayang? Eh kasi kulang-kulang yung anak mo eh. Kailangan pa bang sabihin yun para maintindihan mo, Adela? Paglaki niya, baka walang magkagusto dyan. Hindi kasi siya normal eh. At sa tingin nyo, normal kayo sa lagay na yan? Ang kitid ng utak nyo. Pinaliwanag ko na sa inyo yung kondisyon ng anak ko, pero anong magagawa ko kung sadyang mahina kayong umintindi? Kahit anong paliwanag pa ang gawin mo, hindi pa rin mababago nun na hindi normal yung anak mo. Kaya alam mo ko ako sa'yo, ilayo mo siya sa akin at sa ibang tao para hindi siya masaktan. Doon kayo! Far away! Okay na sana kung nagmamalasakit lang talaga kayo eh. Pero matagal nang malinaw sa akin yung motibo nyo kaya tigil-tigilan nyo ako, tita. Yun nangyari sa anak mo, alam mo sa tingin ko, karma mo yun. Kasi sa sobrang kalandian mo, yan na nangyari. Hindi ka kasi nakukontento sa isang lalaki, di ba? Parang ikaw din nung bago ka napunta sa tatay ko. Kung hindi naman naging kayo, hindi rin magbabago yung buhay nyo, di ba? Saka yung sinasabi mong karma, para lang yun sa mga kagaya nyo. Wala naman akong niloko at sinirang relasyon sa ginawa ko noon. Isa pa, hindi ko tinuturing na malas sa buhay ko si Sevi. Kahit dumating siya sa panahong hindi pa ako handa, minahal ko siya ng buong buo bilang anak ko. Blessing nga siya sa akin eh. Nagbago yung pananaw ko sa buhay nang dahil sa kanya. Eh kayo, kaya siguro hindi pa nagbabago yung pananaw nyo kasi hindi nyo nga naman naranasan maging ina.
Papa Dudot, yun na ang huling beses na nagkasagutan kami ni Tita Des. Umalis kami sa bahay niya hindi dahil sa pinapalayas niya kami, kundi dahil gusto kong palakihin ang anak ko sa magandang environment at hindi sa may kabahay kaming ganon kasamaang ugali. Hindi kasi ako nakakapagpigil tuwing harap-harapan niyang iniinsulto ang anak ko. Ayaw ko naman na lumaki ang anak kong naririnig palagi ang pagtatalo namin ni Tita Des. Ayaw sana ni Papa na umalis kami pero ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon namin ni Tita Des para maintindihan niya ang desisyon kong yon. Dahil wala pa naman akong trabaho, nang hiram na lamang muna ako kay Papa ng gagamiting panimula. Nangako ako sa kanya na babayaran yon paunti-unti kapag nagkaroon na ako ng trabaho. May narekomenda sa akin si Yuna sa Makati. Nakahanap siya roon ng 1-bedroom apartment. Dahil sa sitwasyon ng anak ko, naghanap na lamang ako ng home-based jobs hanggang sa matanggap ako bilang virtual bookkeeper. Hindi man kalakihan ng sweldo ko noong una ay sumasapat naman yon para sa gastusin namin ni Sevi. Kumuha na lamang ako ng taga-alaga niya para may magbabantay sa kanya kapag oras ng trabaho ko. Papa Dudot, bukod sa trabaho ko ay naghanap po ako ng isang side hustle. Naging affiliate ako ng isang shopping platform at naisip ko rin pong mag-online selling ng mga ukay pero branded na damit. Wala na po akong naramdamang hiya o kaartihan noon dahil kung hindi ako didiskarte ay walang mangyayari sa amin ni Sevi. Nakakapagod at nakakadrain ang ginagawa ko noon. Hindi ko na naisip na maglakwat siya at hindi na rin po ako nakakabili ng mga bago kong gamit sa kagustuhang makaipon para sa future ng anak ko. Bala ko po kasi siyang i-enroll sa school para sa may kondisyong kagaya niya. May kamahalan lamang yung tuition kasi private pero malaking tulong naman yon sa progress ni Sevi. Sayang, wala na palang egg noodles dito. Favorite pa naman yun ni Sevi. Miss, kung gusto mo, sa'yo na lang tong isa. Dalawa naman yung nakuha ko eh. Favorite ko rin kasi to. Sure ka? Arwin? Wow, kilala mo pa pala ako. Ikaw si Ella, tama? Tagal nating di nagkita. Kamusta ka na? Okay lang naman. Ikaw? Eto, pogi lang. Wow ha, believe talaga ako sa confidence mo. Sa confidence na nga lang kumakapit eh. Mukhang marami-rami kang pinapamili ah. Tulungan na kita maghanap ng mga bibilin mo para mabilis ka matapos. Ha? Wag na. Okay lang ako, kayang-kaya ko na to. Para sana makapagkwentuhan pa tayo kahit sandali lang. Ngayon lang naman to. Kasi paglabas natin dito, siguradong di mo na ako papansinin. Uy, di naman. Kaya nga pumayag ka na. Sige na nga, baka di mo rin ako tigilan eh. Ano pa ba yung kulang dito sa cart mo? Toiletries na lang. Okay sige, nandun lang naman yung sa kabilang section. Tara. Nag-grocery ka rin pala. Oo, mas gusto ko kasing ako'y namimili ng mga kailangan sa bahay. Lumipat ka na dito sa Makati? Oo, kapatid ko na yung nakatira doon sa bahay na inuuwian ko dati. Actually, sa parents namin yon, binigay lang sa akin. Pero matagal ko nang gusto lumipat dito. Maganda kasi offer sa akin dito sa Makati kaya pinatos ko na. Bumili ka ng bagong bahay? Condo unit lang. Buti ka pa. Ako kasi nag-rent lang. Okay lang yan. Makakausad ka rin pagdating ng araw. Dito na yung toiletries. Ikaw na mauna magliko ng cart mo. Sige. Nahulog phone mo. Ako na kukuha. Salamat. Eto, ang cute naman ang nasa wallpaper mo. Anak ko to, si Sevi. Siya yung may favorite ng egg noodles. Galing naman, pareho kami. Comfort food niya kasi yun. So, may asawa ka na pala? Wala, single mom ako. Gusto ko sanang itanong kung bakit pero baka hindi ka komportabling sagutin yun. Kaya wag na lang. Wag na nga. Ayoko rin kasing pag-usapan. Sabi ko nga. Kaya hindi rin ako magtatanong tungkol sa'yo. Okay lang naman kung gusto mo magtanong sa akin. O kaya, ako na lang yung magkukwento. Noong nagkita kasi tayo, halos hindi tayo nakapag-usap. Oo nga eh. Pero gano'n naman talaga kapag one night stand lang, di ba?
Na-break ko na nga yung isa sa rules ko nung hinatid mo ko eh. May mga rules ka rin pala. Ikaw rin ba? Oo, pero konti lang naman. Talaga? Ano yung isa sa rules mo? Hindi ako nakikipagrelasyon sa mga naka one night stand ko. Bakit naman? Magiging komplikado lang. Siyempre ako, alam ko yung rason kung bakit ko yung ginagawa. So pareho lang kami ng mga babae na ikakama ko. At gaya ko, marami na ring dumaan sa kanila. Kaya sa tingin ko, hindi sila yung babaeng tatagal sa isang relasyon. Wow, so gusto mo pala yung tatagal sa relasyon. E di sana nanligaw ka na lang para hindi mo na kailangan ng ka-one night stand. Nag-e-explore pa kasi ako noon. Ini-enjoy yung pagiging single. Kaya wala pa talaga akong balak na manligaw. Pero nagbago na yun ngayon. Gusto ko, kung may makakarelasyon man ako, yun na rin yung pakakasalan ko. Date to marry guy ka pala. Parang gano'n na nga. Okay, tama na tong chismisa natin. Kukuha na ako ng mga kailangan namin tapos diretso na ako sa counter. Ikaw ba? Gano'n din. Kaya sabay na lang tayo. Ikaw bahala. Papadudot, kahit umiwas ako noon sa usapan tungkol sa ama ni Sevi, ay hindi ko na napigilan ang pagtatanong ni Arwin. Lalo na noong nalaman niya kung ilang taon na ang anak ko. Parang may iba raw kasi siyang nararamdaman noong nakita niya yung wallpaper ko noong time na yon. Naging honest naman ako noong tinanong niya kung may ibang lalaki pa ba akong nakasama matapos yung nangyari sa amin. Sinabi ko na rin na posibleng siya ang ama ni Sevi, pero niremind ko rin siya na huwag munang mag-assume hanggat hindi pa napapatunayang mag-ama nga sila. Bago nga po kami naghiwalay noong araw na yon, ay siya na mismo ang kumuha ng contact details ko para magkausap kaming muli. Inad niya ako sa Facebook at nag-message din siya kaagad. After kong i-accept ang friend request niya, sunod-sunod na po ang naging tanong niya tungkol kay Sevi. Walang araw na hindi niya kinukumusta ang anak ko, kahit na hindi pa siya sigurado kung siya nga ang ama nito. Na-touch ako sa ginagawa niya noon. Sinabi ko rin ang kondisyon ni Sevi at tinanggap naman niya yon. Nag-suggest pa nga siya ng magandang eskwelahan para sa bata. Parang mas excited pa nga siya noon kesa sa akin. May pagkakataon na sinusubukan niyang kausapin si Sevi through video call. Pero kahit siya ay hindi rin pinapansin ng anak ko. Gayon pa man ay nakita ko ang pagiging patient niya sa ganong sitwasyon. Lalo na yung pagiging kalmado niya. Bagay na gustong gusto ko sa isang lalaki. Kaya naman tuwing nagme-message si Arwin ay iba na yung excitement na nararamdaman ko. Sa tingin ko nga po noon ay nagugustuhan ko na siya. Papadudot. Papadudot, sa muli naming pag-uusap ni Arwin ay mas napalagay na ako sa kanya. Kaya naman inamin ko na sa kanya na hindi talaga Ella ang pangalan ko. Natawa pa siya dahil hindi ko naman daw kailangang ilihim ang tunay kong pangalan. Kung ayaw ko na raw makipagkita o makipag-usap ulit ay irerespeto naman daw niya. Hindi namin napag-usapan ang personal naming buhay, kaya hindi ko alam kung may nakarelasyon na siya matapos yung una naming pagkikita. Laging tungkol kay Sevi ang topic namin, pero sobrang na-appreciate ko yon. Hanggang isang araw ay bigla naming napag-usapan yung nangyari sa amin. Doon ko lang napagtanto kung bakit parang sigurado na si Arwin na siya ang ama ng anak ko at kung bakit gano'n na lamang siya ka-attach sa bata. Hindi raw pala siya gumamit ng proteksyon. Nakaligtaan na raw niya yon dahil sa kapusukan naming dalawa. Papadudot, nahihiya ako tuwing naaalala ko yon. Hindi ko man lang ma-imagine na naging ganun pala ako ka-wild noong wala pa akong anak. Na umabot pa sa puntong nabuntis ako tapos ay hindi ko alam o hindi ako sigurado kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga listeners ng Barangay LS sakaling umere po itong kwento ko. Pero medyo inaasahan ko na rin po na hindi nila magugustuhan yung naging gawain ko noon. Tungkol naman po sa hinala ni Arwin na siya ang ama ni Sevi. Para makasigurado ay hiningi niya ang consent ko para sa sample ng anak ko na kailangan niya para sa isang paternity test.
Okay ka lang ba? Oo naman. Ikaw nga dapat tanungin ko niyan kasi hindi mo pa binubuksan yung envelope. Gusto ko kasing sabay tayo makaalam ng resulta. Ikaw na ba magbubukas o ako na lang? Ako na lang. Okay, buksan mo na. Ay, sana positive. Kabado ka pa rin no? Tingnan mo na kaya. Nabuksan mo na eh. Eto na, promise. Positive! Adela, nag-match kami! Yun! Ano ko sa Sevi? May anak na ako! Daddy ka na. Pwede ba akong ilagay sa birth certificate niya bilang tatay niya? Well, pwede naman pero may proseso yon. Willing ka bang maabala? Kahit ano para kay Sevi. Sana hayaan mo ako magbigay para sa mga gastusin niya. Sa therapy niya, sa mga gamit niya, sa tuition niya, lahat. Ikaw na maraming ipon. Hindi naman. Matagal na rin kasi ako nagtatrabaho at wala naman ako sinusuportahan. Yung parents mo. Baka ako pa ibigyan nila. Hindi kasi sila nanghihingi sa amin. Kaya kami na lang yung nagkukusa. Pero mga regalo lang o kaya pagkain. Hindi nila tinatanggap pag pera. Pakisabi sa parents mo magpapaampon ako. Kami ni Sevi. Ako na lang ang aampon sa inyo. Talaga? Kaya mo bang umampon ng dalawa? Sama mo pa pamilya mo. Uy, biro lang ha. Baka mamaya isipin mong napakayabang ko namang tao. Hindi naman ako ganun. Since mukhang financially stable ka na, hindi mo pa ba naiisip na magkaroon ng sarili mong pamilya? May anak na ako, di ba? I mean, yung may asawa ka, ganun. Hindi pa namin napag-uusapan ng girlfriend ko yung tungkol sa kasal. Busy pa kasi siya sa karir niya eh. May girlfriend ka na pala. Oo, 2 years na kami. Actually, magkakasundo kayo nun. Special education teacher siya. Matutulungan niya rin si Sevi. Mabuti kong ganun. Okay ka lang ba? Parang nanamlay ka bigla. May iniisip lang ako. Iniisip mo ba kung paano sasabihin kay Sevi na ako yung daddy niya? Hindi ko alam kung maiintindihan niya na yung ganitong bagay pero makakatulong kung palagi ka niya nakikita at nakakasama. Walang problema sa akin yun. Palagi ko siyang pupuntahan. Pero tingin mo magiging okay lang lahat to sa girlfriend mo? Oo naman. Maiintindihan niya yung tungkol kay Sevi. Yung sa atin, nangyari naman yun bago pa naging kami. At hindi ko rin alam na may anak na pala ako. Ikaw rin. Hindi ka sigurado no na ako yung ama. Kaya sa tingin ko, magiging okay pa rin kami kahit malaman niya yung tungkol sa anak natin. Sana nga. Ayokong maging dahilan kami para magkasira kayo. Pinatibay niyo yung 2 years niyong relasyon at sisiguruhin kong hindi kami ni Sevi yung sisira nun. Alam ko rin naman na hindi yun mangyayari. Hindi ikaw yung klase ng babae na maninira ng relasyon ng iba. Kung makapagsalita ka dyan, parang kilalang kilala mo na ako. Siguro nga nagkakilala tayo sa maikling panahon pa lang. Pero iba yung nakita ko sa'yo. Mabuti kang ina kay Sevi. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging ganun kakakalmado para sa isang batang may autism. Yung ibang nanay kasi maiksi yung pasensya. Umaabot sila sa punto na sinisigawan na nila yung anak nila. Hindi ko yan kayang gawin kay Sevi. Dugot laman ko siya kaya sobrang mahalaga siya sa akin. At kasama mo na ako magpapahalaga sa kanya ngayon bilang ama niya. Papa Dudut, ayoko naman talagang masira ang relationship ni Arwin at ng girlfriend niya. Pero aaminin ko, lihim kong hiniling na sana kami na lang para mabuo yung pamilya namin ni Sevi. Isa pa ay sino ba naman ang hindi nagugustuhan ang lalaking napaka-green flag. Hindi naman siya perfect. May mga kalokohan din siya sa buhay pero gaya ko, isa rin siya sa mga taong nagpapatunay na hindi yung mga kalokohang ginawa namin ang magde-define kung mabuting tao kami o hindi. Pero kahit gusto ko siya bilang isang lalaki, ay hindi ko rin kaya na maging dahilan para masaktan ang ibang babae. Oo, sobrang wild ko noon at parang babaeng pakawala ako. Pero never ko pang nagawa na mang-agaw ng boyfriend ng iba o manira ng relasyon. Sinigurado ko rin na yung mga nakakasama kong lumabas ay walang karelasyon para hindi magkaroon ng problema. Ipinaalam ni Arwin sa girlfriend niya ang tungkol sa paternity test. Laking pasasalamat ko noong hindi ito nagalit.
Wala raw problema ito kung magpapakaama si Arwin sa anak namin. Kaya naman nakahinga na ako ng maluwag noon. Hindi ko na rin masyadong poproblemahin ang mga gastos kay Sevi dahil may katulong na ako noon. Napakaswerte ko po, Papa Dudut, at hindi ko po alam kung anong nagawa ko para i-bless ako ni Lord ng ganon. Pero bukod po doon ay may mas maganda pang nangyari. Arwin, ikaw pala. Pasok ka. Salamat. Si Sevi. Nasa kwarto, naglalaro. Aga mo ngayon ah. Saka parang ang dami mo namang dala. Nag-grocery na ako para sa inyo ni Sevi. Lapag ko na rito Aba, kaya pala nagtatanong ka kung anong mga pagkain yung gusto niya ha. Pero kaya ko namang mag-grocery. Hindi mo na kailangang gawin yan. Masyado ka ng maraming ginagawa para kay Sevi. Hayaan mo na ako. Hindi naman to araw-araw Tuwing pupuntahan ko lang naman siya. Oo na, hindi rin naman kita mapipigilan Oo nga pala. Kaya rin ako nandito para ipagpaalam si Sevi bukas. Para saan? Isasama namin sana siya mamasyal. Kung okay lang sa'yo. Oo naman, okay lang sa akin yun. Bakit naman hindi? Baka kasi may nauna na kayong lakad. Saka ayoko naman basta-basta na lang kunin ko dito si Sevi kung kailan ko lang maisipan. Mas maganda kung ipagpapaalam ko muna. Salamat ha. Hayaan mo, hindi kita pagbabawalan na hiramin siya. Pwede mo siyang ipasyal lang kayong dalawa lang o kaya kasama yung girlfriend mo. Walang kaso sa akin yun. Pero sa susunod, kasama ka na. Tayong 4. Para makita ni Sevi na mas malaki na yung pamilya niya. Gusto ko yan. May isa pa nga pala akong ipagpapaalam sa'yo. Ano yun? Nagpaplano na kasi kami ng girlfriend ko na magpakasal Talaga? Magpapakasal na kayo? Oo. Kung papayag ka sana, kukunin naming ring bearer si Sevi. Sure! Okay na okay nga sa akin yun Okay ka lang? Bakit parang naiiyak ka? Masaya kasi ko na may tatay siya na kagaya mo. Yung hindi siya ikakahiya. Hindi ka natatakot na isama siya sa labas, na ipakilala siya sa ibang tao na anak mo siya. Sobrang sarap sa pakiramdam na proud ka na anak mo si Sevi. Sino ba namang hindi magiging proud daddy na isang batang masarap mahalin? Mahal na mahal ko si Sevi, Adela. Thank you, Arwin. Thank you kasi dumating ka sa buhay namin. Hindi mo lang binigay yung sarili mo sa kanya bilang ama. Binigyan mo rin siya ng malaking pamilya na magmamahal sa kanya. Nabanggit na rin naman yung malaking pamilya. Excited na yung mga magulang ko na makita si Sevi. Pati na rin ikaw. Kaya minsan, imbitahan ko kayo sa bahay. Kaya sana makapunta kayo. Makakatanggi pa ba ako? Pamilya mo na yun Natin, Adela. Yung pamilya ko, pamilya nyo na rin ni Sevi. Basta ha, kapag ako naman yung nag-invite sa inyo para makilala nyo si Papa, bawal din kayong tumanggi. Ipupusta ko mga daliri ko. Walang tatanggi sa pamilya ko, Adela. Siguraduhin mo lang, kasi baka ikasal ka na putol yung mga daliri mo. Saan pa susuot yung wedding ring? Alam mo, si Raulo ka rin bumanat no? Hoy, mas malala ka no? Oo na. O siya, punta ako muna si Sevi sa kwarto. Magkakalat kami ha? Basta marunong ka rin maglinis, makakalabas ka pa ng buhay rito. Papa Dudut, sobrang saya ng puso ko dahil hindi lang nagkaroon ng ama si Sevi kundi nagkaroon pa siya ng malaking pamilya na hindi ko rin talaga inaasahan. Gaya ng sabi ni Arwin, mabait ang mga magulang niya at napamahal kaagad sa kanila ang anak namin. Natuloy ang kasal ni Arwin at ng girlfriend niya pero kahit na mag-asawa na sila, hindi pa rin siya nawawala ng oras para kay Sevi. Mas napadalas pa nga ang pagpunta nila sa amin para makapag-bonding kami. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, hindi ko akalain na magiging matalik kaming magkaibigan ni Arwin. Nagawa namin yon para kay Sevi. Bilang respeto sa asawa niya ay kinalimutan ko na at pilit na binura ang nararamdaman ko para kay Arwin. Sa katagalan naman ay nagawa ko rin yon. Kaibigan na lang talaga ang tingin ko sa kanya at isang mabuting ama para sa anak ko. Imbis na ikahiya niya si Sevi dahil sa kondisyon
ng anak namin ay pinagmamalaki pa niya na may anak siya. Binuksan niya ang isipan ng mga taong hindi pa lubusang nauunawaan ng kondisyon ni Sevi at ng iba pang mga batang may ASD. Sabi nga po ni Arwin, kung isa raw kaming puzzle, si Sevi yung pinakamahalagang puzzle piece na bumuo sa amin. Sa ngayon ay nakalipat na kami ni Sevi sa bagong bili naming bahay. 5 years old na siya at nakapagsasalita na rin sa tulong ng mga therapy niya. Hanggang dito na lamang po ang medyo komplikado pero masayang kwento ng buhay ko at ng aking anak na si Sevi Papadudut. Maraming salamat po sa inyong lahat na nasa likod ng napakagandang programa ninyo sa radyo. Sana po hindi kayo magsawa na magbahagi ng iba't ibang kwento ng totoong buhay para magsilbing inspirasyon sa amin. Malaking bagay po ito para sa amin na minsan ay pinanghihinaan din ng loob. Mabuhay po kayo and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Adela. Mga kabarangay, huwag nating tingnan ang autism bilang isang limitasyon. Ang mga batang may ganitong kondisyon ay may kanya-kanyang kwento ng lakas at katatagan. Kaya naman hayaan natin sila na ipakita ang kanilang kakayahan at makasabay sa mundong sa kanila rin naman nakalaan. Natatangi ang kanilang kakayahan at talento. Hindi nila kailangang magbago para makibagay sa mundo dahil ang mundo mismo ang kailangang matuto na tanggapin sila at pahalagahan. Malaking tulong ang pagtanggap na ito para sa mga magulang tulad ni Adela at Arwin. Kaya ugaliin nating maging sensitibo sa mga salitang binibitawan natin. Dahil kung meron mang higit na masasaktan, yon ay ang mga magulang na buong pusong tinanggap ang kanilang mga anak. Anuman ang kanilang kondisyon. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut. Nakasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories Number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.